Napakita po dito na kung ano po ba ang kakayahan dito ni Mang Delmar. Hindi ko po alam kung talagang may kakayahan po kayo na talagang matugunan ang mga pangangailangan ng inyong mga anak. At dito naman po sa panig ng puti na si Jacqueline at si Rodolfo, nung tayo nag-uusap, ako ngayon nagtataka, sabi ko nga, 3 buwan lang nasa inyo, ganyang klaseng emosyon ang pinapakita nyo. Baka nga talagang kahit sabihin nyo hindi nyo pinapabayaan ang inyong tunay na 5 anak, pero yung ipinapakita nyong pagbuhos ng material na pangangailangan, syempre kahit papaano, alam niya na, ba't ganon? Ba't iba? Ba't sobra? Kung ako nga ang inyong anak, sasabihin ko, bakit ganyan ka, nanay? Sobra-sobra yata yung ibinibigay mo dyan. Hindi mo anak yan. Kaming anak mo nandito nag-iintay. So sana marunong kayong tumimbang kung ano ang klase na dapat sabihin nating ipapakitang pag-aaruga at pagkakalinga sa mga bata, lalo na sa tunay na anak. Sana mabigyan ng kasagutan na sana mapabuti kayong lahat kung kayo ay talagang mabuting magulang na magiging mabuti ang inyong anak kasi tama ang inyong gagawin. Yun lang po. Hinahangaan kita, Mang Delmar, dahil sinabi mo kanina, may tiwala ka sa Diyos. Yan po ang nararapat po sa atin. At tayo po ay may tiwala sa Diyos. Ganon din ang Panginoon. May tiwala din sa iyo, Mang Delmar. Ngunit ang tiwala na binibigay ng Panginoon sa atin lahat o sa iyo ay nakasalalay po sa ating ginagawa. So kung ikaw ay may tiwala sa Diyos, dapat ay kinakailangan din ay ipaubaya mo na ang lahat. Nagtulong sa Diyos, pamamagitan ng ating pamahalaan. Narito po ang DSWD. So siguro po ang kapakanan po ng mga bata ngayon ay ang pinakauna po nating dapat bigyan ng pansin upang yung pong mga batang ito ay matulungan at tayo naman lahat ay matulungan sa pamamagitan ng awa at pagmamahal ng Diyos. Salamat po. Marami pong salamat sa ating trio tagapayo. So ang tanong po namin ngayon, Kuya Delmar, ay ano po ang inyong magiging desisyon? Kung yun po ang karapat-dapat na dapat gawin sa DSWD. Pero humingi po sana ako ng isang pagkakataon pa na may aayos ko yung mga anak. I think nabanggit naman po yata ni Ma'am Lani na tutulungan naman po kayo ng DSWD tungkol po dun sa magiging kalagayan ng inyong mga anak at ganun din naman po para dun po sa sinasabing pwedeng maging negosyo po or kabuhayan na pwede po ninyong simulan. So sana nga po mula doon, Mang Delmar, ay magkaroon po kayo ng bagong maganda at maayos na panimula po para sa buhay ng inyong pamilya, lalong-lalo na po para sa inyong mga anak. Yun nga po ang gagawin ko. Naging malinaw na ba sa'yo, Ate Jacqueline, na si Kuya Delmar ang ama at si Ate Lorna ang ina at sila ang may karapatan kay Baby May? Hindi po, ang pakiusap ko na lang po. Pwede nila dalawin, doon na lang muna. Ha? Doon na lang sa bahay, pwede nila dalaw-dalaw. Pwede nila makita na kahit labas-pasok sila sa bahay, basta doon ilang bata patulog din. Ate Jacqueline, ulitin ko kasi, sila ang nanay. Siya ang tatay. Alam kong mahal mo si Baby May, pero gaya nga ng sinabi ko kanina, pwede namang magpatuloy yung pagtulong mo, yung pagmamahal mo sa kanya. Pero kailangan mong ibalik ang bata kay Ate Lorna dahil siya ang ina. Kasi yun ang tama at yun ang legal na paraan. Jacqueline? Ibibigay mo si Baby May? Papayag ka na ibibigay mo siya. Pwede naman po, Kuya Delmar, na bumisita si Jacqueline doon sa inyo at bisitahin niya po ang bata. Pwede naman po. Welcome naman po sila sa akin eh. Dahil hindi naman po kami magkakaiba. Siguro maganda, Kuya Delmar, kunin na lamang din po ninyo ang pagkakataon nito na makahingi po kayo ng o makapagsabi man lang po kayo ng pasasalamat sa mga naitulong po ni Kuya Rodolfo at ni Jacqueline sa pamilya po ninyo. Minsan, Lodi, pasensya na kayo.
ako'y napektuhan ko kayo doon sa mga tinulong niyo sa akin na hindi ko na babalik sa inyo yung mga tinulong niyo. San Jack, salamat sa concern mo sa anak ko. Darating din ang pagkakataon na tayo rin makakapagtulungan din tayo. Habang buhay pa naman tayo, may pag-asa pa tayo na maging maayos. Sana maunawaan ninyo ako. Dahil sa kalalagayan ko bilang ama. Kinatanggap niyo po ba, Mang Rodolfo? Naintindihan ko po. So matapos ang programang ito, Mang Rodolfo, tutulungan po ninyo si Jacqueline na ibalik si Baby May kay Mang Delmar. At Ate Jacqueline, salamat sa naging pag-alaga mo kay Baby May, sa pagmamahal mo sa kanya. At hindi naman dito natatapos yun. Pwedeng magtuloy-tuloy pa yung pagmamahal na yun at pagtulong mo. At sana nga matulungan mo si Ate Lorna na matutunan din niyang mahalin at alagaan ang kanyang mga anak. Hangad namin ang maayos at mas maganda pang buhay para sa inyo. Maraming salamat dahil marami po kaming natutunan sa kwento ng buhay ninyo. Salamat din po. Amina na po tayo mga kapatid, ang pagtulong sa kapwa ay hindi kailanman naging masama. Pero tandaang ito ay may hangganan din. Bago ka magpatulong sa iba, sikaping tulungan ang iyong sarili para hindi na umasa sa iba at makayanang tumayo sa sariling mga paa. Sa kabilang banda, buong puso sana at walang pansariling interes ang pagtulong sa kapwa at walang halong panunumbat. At para po sa ating face-to-face, heart-to-heart thought for the day, huwag pong masanay na umasa sa iba. Anumang tulong na natatanggap, gawin itong sandata at inspirasyon para magsikap. Maraming salamat po sa inyong lahat na tumulong na maayos ang ating problema ngayong hapong ito. Salamat po sa ating co-host na si Hans Mortel. Sa ating po mga solid at certified sausawero at sausawera. Sa ating pong pinakamamahal na trio, Tagapayo. Salamat din po sa ating mga bisitang nagtiwala po sa ating programa at nagbahagi po ng kanilang tunay at totoong kwento ng buhay. Salamat din po kay Miss Maria Lani Tapios mula po sa DSWD Alabang, Muntinlupa City. Maraming salamat po. At salamat din po sa mga naging kaagapay namin dito sa Face to Face kay Georgina Canyaveral na nag-donate po ng walker at wheelchair. Ma'am, maraming salamat po. Sa buo-buo po ng Will Time, Big Time, Jay Montelibano, maraming salamat. Willie Revillame, maraming salamat din. Sa DSWD sa Marikina Branch para po sa pagbigay ng Person with Disability ID, salamat. Kay Secretary Joel Villanueva at kay Mr. Aldrin Hungay ng TESDA para po sa mga scholarship voucher. Sir, maraming salamat po at sa lahat ng mga taga-TESDA, maraming salamat po. Sa Limuaco Optical para sa eyeglasses, maraming salamat po. Muli mga kapatid, ako po ang inyong pambansang kapitana, ang inyong Siyang Ami, na lagi pong nagpapaalala sa inyo na ang problema pwede mong tawanan, pero hindi mo yan dapat talikuran. Kaya kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan. Face to face! Para po sa